Isang affidavit itinuturo ang pattern ng korupsyon, pogo at iligal na pondo ng mga Duterte. Isang nakakagulat na affidavit mula kay Ramil Lagunoy Madriaga ang kumalat at ngayon nagbabantang magdulot ng malaking kaguluhan sa politika ng Pilipinas. Hindi lamang ito simpleng aligasyon, kundi isang detalyadong salaysay na umaayon sa mga seryosong pangyayari sa kontrobersya sa bansa mula 2018 hanggang 2023. Ayon sa mga kritiko, ang dokumento ni Madriaga ay nagpapakita ng isang malinaw at nakakabahalang pattern ng korupsyon at paggamit ng ilegal na pondo na direktang konektado sa pamilya Duterte. Nagsimula ang pagkakakonekta ni Madriaga sa pamilya Duterte noong 2016, ngunit ang tunay na pagbabago o shift ay nangyari noong 2018. Dito raw siya ipinakilala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice Presidente Sara Duterte. Agad siyang inassign ni Sara Duterte sa mga gawaing intelligence. Ang panahong ito ay tumutugma sa unti-unting pagsisimula ng pagpoposisyon ni Sara Duterte para sa kanyang national run noong 2022. Ang testimonya ni Madriaga ay naging explosive dahil ang mga detalye niya ay nakatugma sa mga pangunahing eskandalo sa pananalapi ng bansa. Ayon sa post, ang sinasabing cash drops ay nagaganap sa mga lugar na kasing kontrobersyal ng mga comedy bar, malls at maging sa parking lot ng ombudsman. Kung totoo, hindi na ito simpleng funding issue, kundi sukdulang dirty money politics na nagaganap sa mismong mga institusyon ng gobyerno. Ang mas delikado ay ang pinagmulan ng pondo. Kung ang kampanya ay pinondohan ng iligal na pogo money at drug money, hindi na lang ito issue ng korupsyon. Isang banta ito sa soberenya ng Pilipinas. Hindi bayan ang pinagsisilbihan kapag ang iligal na pogo ang nagpondo sa isang kampanya. Lalo pang pinalalabas ng affidavit ang aligasyon ng institutional shieldings o pagtatanggol ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng isang ombudsman prosecutor at mismo ang ombudsman para protektahan ang pamilya Duterte at Carpio noong panahong iyon. Ang pagtatangkaraw ni Sara Duterte na patahimikin si Madriaga sa sinasabing pagbisita sa kulungan ay nagpapatunay lamang ayon sa post na mayroong katotohanan na kinatatakutan ang pamilya, katotohanang kayang gibain ang buong criminal architecture na nagpondo sa kanilang pag-akyat sa kapangyarihan. Malinaw ang direksyon. Kung mapatutunayan ang lahat ng ito, kailangan ng tuldukan ang ganitong klase ng sistema na nagpapahintulot sa ilegal na pondo at korupsyon na maging bahagi ng mataas na antas ng politika sa bansa.